theme is Set a Fire. Set a Fire. Sindihan nyo daw ang yung mga apoy. Pag-apoyin nyo lalo ang yung mga apoy, ang inyong spiritual fire. Nung first week Sunday morning service, nag-preach po ang ating Pastor Joel. Ang pinreach niya po ay ang commitment natin. Set a fire your commitment. So kung meron man sa atin na nanlalamig ang pananampalataya, set a fire. Balikan natin yung commitment ng Lord sa ating mga buhay. And then, dung afternoon service naman po, first week, napag-usapan po natin yung marks. Set a fire your marks. Because a true Christian, a true believer of Christ, have marks. Makikita sa atin. Makikita daw sa ating pagkatao na totoo tayong believer and follower ni Jesus Christ. Set a fire your marks. Last week po, morning service, nag-preach po si Pastora MJ at napag-aralan po natin yung serve the Lord. Set a fire to serve the Lord and know your calling. Amen? Naalala niyo po yon? Alam niyo na po ba ang inyong mga calling? Amen. Dalawa lang, Pastor. Let's ask that again. Kasali kayo dyan sa live, mga taga London, Middle East, Philippines, United States, Canada. Alam niyo na po ba ang inyong mga calling? Dumami, praise the Lord, praise the Lord. It's okay, mga kapatid, kung meron man po sa atin, hindi pa natin alam ang ating calling, ito po, pakinggan natin lang ang mga salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos. Malalaman natin ang calling in the proper time, sabi ng salita ng Diyos. Last week afternoon service, nag-preach naman po si Pastora Ana, set a fire, intentionally maintain the fire and sustain it with oil. Tama. Kasi ang apoy, gagawin niya ng iboblow ng enemy, papahinayin yung apoy natin. So that's why dapat isustain natin yon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sa tulong ng langis. Ano ba yung langis na tinuro sa atin ni Pastora Ana? Word of God, devotion, prayer, worship, fellowshipping like this at kahapon. So yun ang makakapag-sustain ng apoy natin. So set a fire, mga kapatid. Set a fire. And ang key verse po natin for this month is in Romans chapter 12, verse 11. So, kung nasa inyo po ang inyong mga Bible, sabi po sa Romans 12:11, never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor, serve the Lord. Kung mapapost po natin sa screen doon, never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor, serve the Lord. Napag-usapan na po natin na ang Romans chapter 12, yung buong chapter 12 na po na yon, si Apostle Paul po ang nagsulat nun. Si Apostle Paul na dating Saul of Tarsus ang pangalan niya. Siya ay persecutor of Christians. Pero sinulat niya po ito para sa mga taga-church ng Rome. Excuse me, Lord. The reason po kung bakit sinulat to ni Paul ang Romans chapter 12 ay para may standards tayo. May standards tayo kung paano mamuhay. So if we are a believer of Jesus Christ and His resurrection, dapat gawin natin siyang model. Kung ano yung mga, kung paano siya namuhay sa lupa, dapat yun yung tularan natin. Hindi tayo magiging perfect, pero try our best para tularan natin. Yun yung tinuturo ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. Amen? So, bakit Apostle Paul? Ang question, bakit kailangan sundan yun? Bakit kailangan sundan namin yun, Apostle Paul? Kailangan natin sundan yun. Ang pagkakaintindi ko sa scripture na to, sa Romans chapter 12, we need to set a fire, we need to serve the Lord, dahil kailangan may makita sa atin. Makita sa atin. Ibig sabihin po nun, dapat may mamunga sa atin. We must bear fruit. Kasi, familiar naman po kayo dun sa kinurse ni Jesus Christ na fig tree, no? Sa fig tree, yung fig tree daw na yon, dahil wala siyang bunga, kinurse siya ni Jesus Christ, hindi ka na mamumunga kahit kailan. Tapos pagbalik nila doon, patay na yung fig tree. So kinurse kasi hindi nag-bear ng fruit. So, ang standard ni Jesus Christ para sa atin, sa mga believers niya, sa mga tagapagsunod niya, dapat you must bear fruit. Amen? So, ang pagkakaintindi ko po sa Romans chapter 12, sinulat po yun ni Apostle Paul through the help of the Holy Spirit para meron tayong guidelines dito sa mundo. Meron tayong standards, meron tayong marks. Ano ba dapat yung marks na nakikita sa ating buhay? Bakit kailangan yung marks? Because we need to bear fruit. We need to bear fruit.
Bakit? Ba't kailangan tayo mag-bear ng fruit? Ba't kailangan may bunga tayo sa ating buhay, mga kapatid? Dahil they need the Lord. They need the Lord. I say they. I say they, wala sa atin dito yung mga tao sa labas. They need the Lord. And syempre, paano nila makikilala ang Lord? Laging nami-mention ni Pastor Joel, hindi lahat ng tao na binabasa agad ang Bible. Ang unang binabasa yung mga ugali natin. So dapat, yung nakikita sa atin, yun yung magme-make a way, para makakilala sila kay Jesus Christ, para baguhin sila ni Jesus Christ. So hindi tayo ang magbabago sa kanila, pero si Jesus Christ. Ang gagawin lang natin is prepare the way, set the way. Yun po ang title ng ating message this morning. For all our note takers this morning, ang title po natin is set a fire, set the way. Amen. Set a fire, set the way. Ang pag-aaralan po natin na salita ng Diyos ngayon ay nasa Matthew chapter 3. Pero bago po tayo tumuloy, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Banal na Espiritu, aming amang nasa langit, Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Salamat po, Lord God, sa araw na ito, sa pagkakataon na kami nagpuri at sumamba sa iyo bilang isang pamilya, isang pagkakaisip na purihin ka lamang, O Diyos, sa aming mga buhay sa pamamagitan ng ministry dito sa St. Paul, Lord God. Lord, pinagpipray po namin, Panginoon, ang aming pag-aaralan. Naniniwala po kami, O Diyos, na ang salita mo ay buhay. At ito ang final authority at ito ang mangungusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso para matanggap po namin ang iyong salita. Gayun din po ang aming mga kapatid na nanonood sa live at nanonood ng recording. We pray, Lord God, sa mensahe na ito, Lord God, ay mangusap ka po sa kanila. Itago mo lang po ako at ang church na ito sa iyong likuran. We must decrease and you must increase, Lord God. Lord, salamat po. Naniniwala po kami na ang salita mo ang mangungusap sa amin para mabago ang aming buhay, para maging mapaganda ang aming mga pamilya. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy Father's Day nga po pala sa lahat ng nanonood sa live. Di ko sure pero baka si Tito Rolly nanonood dyan. Tito Rolly, we miss you so much. And sa lahat ng tatay po na nanonood ng live stream and ng recording, Happy Father's Day. Sa inyo din po, mga kapatid dito, Happy Father's Day. Mukhang masarap po ang pagkain natin mamaya. Naniniwala ako doon ng buong puso. Pero kakain muna tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, sige po, yung Romans chapter 12 verse 11 po, sinabi po doon na serve the Lord. So yun yung parte na kukunin natin at i-relate natin siya sa Matthew chapter 3. So, serve the Lord. Sabi ni Apostle Paul, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Bakit kailangan serving the Lord? Kasi may tendency na mag-init tayo sa ating mga ginagawa, mag-init tayo sa mga passion natin sa buhay, pero walang direksyon yung ating apoy. May tendency na magkaroon tayo ng apoy, pero apoy na galing sa mundo. Pero apoy na hindi nanggagaling sa banal na spirito. Kaya sinabi dito specifically ni Apostle Paul, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Katulad ng prayer po kaninang umaga, dapat yung ginagawa natin sa buhay, yung fire natin may direction. At ang direction ay ang mapapurihan ang amang nasa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Naiintindihan po natin na kailangan mag-serve the Lord tayo. Isa pa pong napapansin ko dito sa verse na ito, katulad po nung sinabi kanina, kailangan mag-bear ng fruit. Kailangan may nakikitang fruit, may evidence. Kasi kailangan makita ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos yung mga ebidensya na yon. Amen? That's why, yung maraming kasing Kristiyano ngayon, maraming believers ngayon, pumupunta sa church, pumupunta sa mga gawain, sinasabi nilang they are interested in Jesus, but they are actually not in Jesus. Let's say that again. Believers these days tell us that they are interested in Christ, but they are actually not in Christ.
May mga nagsasabi po kasi na ganun eh. May mga taong nagsasabi, oh, I like church, I like Jesus, but they are not like Jesus. Amen? They say that, I like Jesus, but they are not like Jesus. Pero salamat po sa JBM-SIM, sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng Diyos, unti-unti nakikita ang Christ-likeness sa atin. No? Praise the Lord, praise the Lord. Lahat yon naniniwala po ako dahil lang po sa pananalangin ng bawat isa at pananampalataya natin na tunay sa Diyos. Amen? Kaya nababago tayo. We are not perfect here, pero we are being transformed day by day. By God. Si God ang nagtatransform sa atin. Diba? Transformational leadership. Ang God ang nagtatransform sa atin, hindi ang ating kakayanan. Amen? Praise the Lord. Sige po. So, serve the Lord. Paano nga ba natin, paano tayo magsa-serve the Lord? Paano nga ba yung serve the Lord? So, kukuha po tayo ng aral sa Book of Matthew chapter 3. Kung dala niyo po ang inyong mga Bible, babasahin po natin ang buong chapter 3 ng Matthew. Si Matthew po ay isang disipulo ng Panginoong Hesus. Dati po siyang tax collector na tinalikuran ang kanyang old na buhay para sundan at sumunod kay Jesus Christ. Nagkaroon ng libro ng Matthew na nanggagaling sa kanyang pangalan dahil sa kanyang pagsunod kay Jesus Christ. Ginamit siya mightily. At ang Book of Matthew ang pinakasikat na writing sa buong mundo simula 1st century AD. Ito po ang pinakabasang libro. Sa mga mahilig magbasa dyan, kung di nyo pa po nababasa ang Book of Matthew, I encourage you, maraming wisdom sa Book of Matthew. At kukuha tayo ngayon ng wisdom. Sabi ni Pastora MJ, pipitas tayo ng seed ng fruit sa salita ng Diyos. Amen? Amen. We're gonna go verse by verse. So, set a fire to serve the Lord by preparing the way. Set the way. Hindi tayo yung way, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang gagawin lang natin, ipe-prepare lang natin yung daan para makakilala ang tao kay Jesus Christ. Amen? Sige po, basahin po natin ang verses 1 to 3 muna. Ang title po nito sa Bible, sa New King James Version ay, John the Baptist Prepares the Way. So si John the Baptist po ay pinsan ni Jesus Christ. Meron po ba kayong mga pinsan? Say amen. Mahal niyo po ba ang iyong mga pinsan? Si Neslin, hinintay ko amen ni Neslin kasi cousins forever daw sila ni Cassie sa Pilipinas. Praise the Lord. So, si John the Baptist po ay pinsan, John the Baptist is a cousin of Jesus Christ. More to that later. So, verses 1 to 3 po, basahin natin. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness. Thank you, church. In the wilderness of Judea. Highlight that. And saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness. Prepare the way of the Lord, make his paths straight. So una, sinare po ni Brother NJ, ni Direct NJ, yung announcements natin dito sa church. Every week, we have an announcement here, morning and afternoon service. Pero alam nyo ba kung ano yung pinaka-importanting announcement? Ito yun. Sa verse 2. Yung announcement ni John the Baptist nung nagpipreach siya, ito ang pinaka-importanting announcement sa mundo. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Dadating na daw dito ang kaharian ng langit. Nung time na to, yung first coming ni Jesus Christ. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesus, He gave His life for us, namatay siya, pinako sa krus, inilibing at after 3 days, rose again. At nag-descend siya sa langit. And sinabi sa Bible na meron siyang second coming. Amen. Naniniwala tayo na may second coming. Inaantay natin ang second coming ni Jesus Christ. Kaya dapat yung pag-set natin ng fire sa ating pananampalataya, we must serve the Lord by preparing the way for His second coming. Amen? Nakuha niyo po? So bakit tayo magsiset ng way? Bakit natin kailangan i-prepare yung way? Kasi babalik ang ating Panginoong Jesus. At dadalhin niya tayo doon sa bahay ng kanyang Ama, kung saan maraming rooms. Amen? May room ba kayo sa langit? Amen! Meron kayong room sa langit. Meron tayong room sa langit. So yun yung reason kung bakit kailangan natin mag-prepare the way. Set the way. Set a fire, set the way. Kasi babalik ulit si Jesus Christ. And kailangan, gusto niya tayong gamitin. Gusto niya tayong gamitin. Amen?
Hallelujah. So, set the way. Praise the Lord. Ano po ang mapabasa natin dito? Ano po ang mapapansin natin dito sa sulat ni Matthew tungkol kay John the Baptist? Sinabi po natin na i-highlight nyo po yung wilderness. John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Ano nga ba, Pastor? Ano itsura ng wilderness of Judea? Next slide nga po, tignan natin. Parang Middle East, no? Hindi pa po ako napunta sa Middle East, pero kwento po nila parang puro desyerto daw. Ano po napapansin nyo kung i-describe nyo yung wilderness na yan? Mainit? Empty? Ano ba, tita? Mountain? Dry! Thank you mga kapatid. May nag-raise ng hands pa doon. So, dry. Dry, sabi ni Pastor at ni Sister Daisy. Dry place. The wilderness of Judea is a dry place. The wilderness of Judea is a dry place. Ano kailangan pag dry? Lotion? Tubig? Dry place. Moisturizer yun pala. Moisturizer lotion. Water, yun ang kailangan in a dry place. Pero kung babasahin ulit natin yung salita ng Diyos, yung 1-3, John the Baptist, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. So dun daw, sa wilderness of Judea, nagpipreach si John the Baptist. Dun siguro siya lumaki. At dun siya nagpipreach. Ibig sabihin, nandun yung ministry niya sa wilderness. Ang ministry niya ay nasa wilderness. Ang ministry niya ay nasa dry place. Ano yung makukuha nating wisdom doon, mga kapatid? Don't let anyone tell you that God can't bring something good from a dry place. Kuha niyo po yun. Dry ang worship mo, ask God and it will be given to you. Dry ang prayer life mo, seek God and you will find. Dry ang relationship mo sa Lord, knock and the window of heaven will be open unto you. Don't let anyone say that God can't bring something good from a dry place. Kaya kung meron man sa atin ngayon na nanlalamig, balik sa Diyos, mga kapatid. Kung meron mang nagiging dry sa atin, direct bigyan mo ng moisturizer yung dry dyan. Kiko, bigyan mo ng tubig, isang pitchel. Yung dry dyan, sino dry dyan? Gusto nyo Starbucks? Ako din, Cold Lake tayo mamaya. Just kidding. Nakakamiss mag-Starbucks sa Cold Lake. Praise the Lord. Wilderness, ang ministry ni John the Baptist ay nasa wilderness. Yan yun. Wilderness of Judea, kahit i-Google search nyo, yan yun. Mukhang dry. But God can bring something good from a dry place. Kaya kung meron man sa atin ang nangihina, Lord, ang dry ko, parang nahihiya ako lumapit sa'yo. Lord, nagkasala ako sa kapatid, ang dry na ng relationship ko sa kanya at sa kapatid, nahihiya na ako. No, God can bring something good from a dry place. If you allow it. Amen. Praise the Lord. Wilderness of Judea. Amen. In those days, John the Baptist John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Verse 3 sinabi, for this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Sinasabi doon, yung prophecy sa Old Testament ni Prophet Isaiah, si John the Baptist ang nagbi-minister sa wilderness. Tayo din po, bawat sa atin, meron tayong kanya-kanyang wilderness. Na pag-aralan po natin yan, tinuturo po yan ni Pastor Joel. Kaya, be aware, mga kapatid. Amen? Sabi dito, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Yun yung ginagawa ni John the Baptist. He was preparing the way of the Lord for his first coming back in the 1st century AD. Ito yun sa Matthew chapter 3. Pero ngayon sa ating modern believers, nag-aantay tayo ng second coming ni Jesus Christ. We must serve Him by preparing the way. Amen? Amen. Okay, so verse 4 po. Verse 4 says, now John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Matthew, matalinong tao si Matthew, pero bakit kailangan isulat ni Matthew kung ano yung suot ni John the Baptist? Matthew, ano yung relevance? Bakit mo gustong ipaalam sa amin yung suot ni John the Baptist? Sabi dito, now John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist.
Ang suot niya daw ay buhok ng animal. Siguro pag nakita yun ni Mama Yoli, animal! Ay, animal! Hindi, di ba? Kasi yun, kunwari may nagmi-minister dito sa St. Paul, di ba? Ang suot niya, buhok na ang animals. Ng bear. Scary. No. So bakit, di ba? Kunwari, makita niyo dyan si Brother JR nagmi-minister, nagpi-preach, may camel's hair. Yun yung suot. Hindi. So bakit kailangan sabihin ni Matthew yun? So, si John the Baptist po ay pinsan ni Jesus Christ. Ang nanay po ni Jesus Christ ay si Mary, si Virgin Mary, kung tawagin. Si Mary po, meron siyang relative. Ang pangalan ng relative niya ay si Elizabeth. Si Elizabeth po ay may asawa. Zechariah ang pangalan. Si Elizabeth at si Zechariah ay nanggagaling sa worship team na bloodline. Galing sila sa Levites. Sila po ay mga priest, worship team, at anak po nila si John the Baptist. So, yun po, kaya naging pinsan ni Jesus Christ si John the Baptist dahil kay Mary at kay Elizabeth. Tapos, dahil si Elizabeth at si Zechariah ay priest, worship team, Levites, descendants ng tribe of Levi, isipin natin, siguro naman medyo big time yan, no? Kasi yung mga priest, mga worship team, sila yung nag-aano ng Ark of the Covenant, di ba, Pastor? So, i-expect natin, siguro medyo well-off sila kasi medyo nasa taas sila ng Jewish hierarchy. Kumbaga, well-off sila, titignan natin, siguro pwede silang mag-Balenciaga or bumibili sila ng bag kay Pastora Ana noon, yung mga designer bags. Di ba? So, iisipin natin, kung anak ka ng mayaman or ng well-off family, bakit ganyan yung suot mo? Bakit hindi, syempre nakarobe. Kung tatay niya si Zechariah, nakarobe siya, no? Pero bakit buhok ng animal? Bakit buhok ng animal? What does that tell us? Ano yung lesson doon? Ano yung wisdom sa atin doon? He was consecrated. He was set apart sa standard ng mundo. Ang standard ng mundo, mayaman yung parents nito, siguro mayaman to si Brother NJ. Mayaman si Brother Nolly at si Tita Daisy, siguro mayaman na rin si Mesha. So, pero ang pinili ni John the Baptist ay hindi maging pasok sa standard ng mundo, kung anong expectation ng mundo. Pero dahil alam ni John the Baptist yung calling niya sa wilderness, he was willing to consecrate himself to set apart from the standards of society and in this world to fulfill his calling. Amen. Did you get that, church? So tayo, habang we set a fire sa ating pananampalataya, habang we prepare the way for the Lord, we must be consecrated. Laging tinuturo yan ni Pastora Ana. Tatak na tatak sa akin talaga yun. Praise the Lord sa buhay ni Pastora Ana. Kasi kailangan talaga eh. We need to be set apart sa standard ng society para ma-meet natin yung standards ni Lord. Ang standards ni Lord, Romans chapter 12 verses 9 to 13. Yun yung 13 marks of a true Christian. Kaya kung magpapadaloy tayo sa agos ng mundo, hindi dapat. Katulad ni John the Baptist, we must be set apart. Amen. We must be set apart. Praise the Lord. Let's go to verse 5. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. So, ano na po nangyayari? So, si John the Baptist po ay nagmi-minister sa wilderness at may mga pumunta daw sa kanyang mga tao. Pumunta daw sa wilderness yung mga taga Jerusalem, taga Judea, taga Jordan. So, kunwari, pumunta daw sa St. Paul, sa GBMSIM St. Paul, yung taga Edmonton, yung taga Manville, yung taga Saskatchewan dati, yung taga Pilipinas. Pumunta sila, galing sa city, pero comfortable life, pumunta sila, nasa Jerusalem na sila, nasa Judea na sila, nasa along the Jordan County na sila, kumbaga, hiring daw sa Jordan County, tita. Joke lang. Galing na sila sa Jerusalem, sa Judea, nasa city life na kumbaga, pero pumunta pa sila sa wilderness. Bakit? Bakit pumunta pa? Ang layo nun. Wala
Wala pang mga sasakyan nung panahon na yun. Pero nag-travel sila dahil alam nila na nandun ang kailangan nila. May camping po tayo sa paparating na linggo, supposedly. Pero ang problema sa mga believers ngayon, they are camping in their comfort zone instead of their calling zone. They are camping on their comfort zone instead for them to be in their calling zone. So itong mga to, mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea, mga taga-Jordan, iniwan nila yung comfort zone nila sa city life para pumunta sa wilderness na dry place kasi alam nila na nandoon yung kailangan nila. So yung comfort zone natin, kung nagpipigil tayong lumabas sa comfort zone natin, nagpipili tayong mag-step out of our comfort zone, baka yun yung nagpo-prohibit sa atin para mapunta sa ating calling zone. Amen? So if you're still, Lord, talk to your people right now. The Holy Spirit is within this place. Be sensitive to the Word of God. Kung may sinasabi ang Lord sa inyo ngayon, kahit po sa mga nanonood dyan, if you are stuck in your comfort zone, and nagre-reason ka kay Lord, but ayaw mo punta sa calling niya sa'yo, go, step out, kapatid. Step out of your comfort zone. May ministering pinapagawa sa'yo ang Lord, do it with joy. Do it for the glory of God. He will sustain you. Amen? Amen. Praise the Lord. Calling. Tinuro na sa atin yun ni Pastora MJ last week eh. Serve the Lord and know your calling. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magpagamit at magpagamit sa Lord. Sabi ni Pastor MJ last week. At naniniwala ko sabi din yun ng salita ng Diyos. Magpagamit tayo. Let's step out of our comfort zone and step into our calling zone. Amen, church? May nakukuha po tayo. May napupulot po tayo. Praise the Lord. That's 5-6. Let's go to verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" So, nagpipreach na daw po, John the Baptist is preaching in the wilderness. Pumunta yung mga tao sa kanya sa wilderness to hear the word of God, to repent. They left their comfort zone. But may mga dumating daw na Pharisees and Sadducees doon sa wilderness. So, yung mga Pharisees po and mga Sadducees, sila po ay may mga posisyon sa Jewish hierarchy. Meron po silang mga posisyon, kumbaga posisyon sa gobyerno. Sila po yung mga nagpipreach ng salita ng Diyos, pero they don't bear fruit. Kumbaga, preach lang sila ng preach, pero yung actions nila, hindi ganon. Yun po yung Pharisees and Sadducees. Tapos, pumunta sila doon sa wilderness, doon sa ministry ni John the Baptist. What does that tell us, mga kapatid? What does that tell us? Hindi lahat ng pumupunta sa atin, hindi lahat ng lumalapit sa atin na tao o opportunity ay nakakaganda sa atin. Hindi lahat ng pumapasok na opportunity sa ating buhay, hindi lahat ng taong pumapasok sa ating buhay ay maganda ang layunin sa atin. Not everything that comes into our life comes from God. Makikita po natin yun dito eh. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers." Ano po ba yung viper? Yung viper po, minsan po, pag nanganganak ang kanilang mga magulang, kinakain nila yung laman loob ng magulang nila para makalabas sila. So, yung mga anak, they destroy their mother from the inside. So, ano relation po nun dito? Brood of vipers daw yung mga ibang pumapasok sa buhay natin. Amen? So, hindi porkit may opportunity, merong OT sa work, may mga sideline na dumadating sa ating buhay, hindi porkit may mga taong dumadating sa atin na buhay, nakakaganda na sila. Maaaring Pharisees and Sadducees sila, nasisirain tayo from the inside. Amen? Sisirain tayo from the inside like brood of vipers. So dapat meron tayong discernment na ang mga lumalapit ba sa atin na opportunity sa buhay? Pag tinanggap ko ba tong extra hours na to? Pag tinanggap ko ba tong sideline na to? Mapapalapit ba ako sa Diyos? Ang nangyari, hindi umattend ng fellowship, hindi umattend ng prayer meeting, hindi umattend ng Sunday service. Ano nangyari? Napalayo, hindi nakarinig ng salita ng Diyos. May nangyaring hindi maganda,
Wala. Hindi kumbaga, hindi maganda ang nangyari. So, hindi lahat ng pumapasok sa ating buhay, dapat, hindi lahat ng pumapasok sa ating buhay ay nakakaganda. Minsan, ang mga yan ay sisirain tayo. Kaya dapat we have the discernment from the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Verse 7. Let's go to verse 8. Therefore, bear fruits. Ito na. Therefore, bear fruits worthy of repentance. And do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. So, sinabi po to ni John the Baptist, dun pa rin po sa mga Sadducees and Pharisees. Sinabi niya, brood of vipers kayo. Pero ang meaning po ng sinasabi niya dito, wala kayong fruit, hindi nakikita sa inyo yung fruit. Walang evidence sa action nyo. Nagpipreach kayo ng Word of God, nagpe-pray kayo out loud sa cities ng Jerusalem, pero hindi nakikita sa actions nyo yung pinipreach nyo. You don't walk what you talk. Yun yung sinasabi ni John the Baptist. Nare-rebuke ba tayo mga kapatid? Nacha-challenge ba tayo mga kapatid? Dapat ma-challenge tayo and makorek tayo mga kapatid. Because this is the Word of God. So, sinasabi, hindi daw nakikita sa actions ng Pharisees. Bear fruits worthy of repentance. Dapat nakikita sa inyo. And do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Hindi ibig sabihin daw na apo sila ni Abraham ay maliligtas na sila. Hindi sapat yun na yun yung sinasabi niyan, hindi sapat yun. Kasi ang kailangan para maligtas tayo ay si Jesus Christ lang at tanggapin natin siya. Amen? So yun po yung verses 8 to 9. Bear fruit. Kaya kailangan set apart tayo, yung marks natin, nagpo-produce ng evidence. Dapat nakikita sa atin. Hindi lahat naman kahit unti-unti, lahat tayo dito. It's a process. Amen? Praise the Lord. Okay, let's move on to verse 10. And even now, the axe is laid up to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So bakit kailangan sundin natin si Apostle Paul sa Romans chapter 12 verses 9 to 13? Bakit dapat nakikita sa atin yung fruit? Bakit dapat may evidence sa buhay natin? May evidence ng Spirit sa buhay natin? Kasi kung wala daw evidence, therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. And alam ko wala sa ating may gustong mapunta sa impyerno. Amen. Pero ang lesson natin this morning is set a fire, prepare the way, set the way. Set a fire, set the way. Kamusta yung mga relatives natin? Meron po ba tayong mga relatives dito na hindi natin na alam natin na wala ang Diyos sa kanila? May naiisip po kayong ganon? Meron tayong mga relatives or mga best friend. May mga best friend tayo na alam na hindi nakikita ang evidence sa kanila. Pinagpe-pray ba natin sila? Pinagpe-pray ba natin yung salvation nila? Dapat ipag-pray natin yung salvation nila. Pero hindi lang yon. Dapat makita sa atin yung fruit, yung good fruit, para makita ng mga relatives natin, ng mga best friend natin, para ma-curious sila. Ba't namumunga to si Josiah ba't ang blooming ni Josiah ngayon? May kausap po kasi ako may ka-video call ako kahapon sa Boston Pizza. Best friend ko sa Pilipinas. Ba't ang blooming ni Josiah ngayon? Ganun dapat. Dapat bear fruit for the glory of God po. Dapat we bear fruit para na-curious yung mga tao. Ibig sabihin na prepare natin yung way para i-change sila ni Jesus Christ. Hindi tayo ang mag-change. Instrument lang tayo ni Jesus. Amen? Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Wag tayong makumpiyansa na tayo save na, yun na yun. Let's do our best to bear fruit para magamit ng Diyos yung fruit na yun. Siya yung mag-work nun. Philippians chapter 2 verses 12 to 13.
Work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act. Yun yung gagawin. Yun yung sinasabing God will work in you. God will work in us. Pag nagbe-bear tayo ng fruit, yun yung gagamitin ng Lord para magtrabaho siya. Minsan nga, hindi na natin alam eh. Yung mga nakakausap natin, kahit di natin masyado nakita, si Daisy, ang bait na ni Daisy ngayon, tsaka si Brother Nolly, sobrang bait na ngayon. So nakikurious sila, amen? Praise the Lord. Na ganun. Yun. Si Brother NJ, yung nakikita lang, kahit hindi naman niya masyado nakakausap yun, nakikita na yung evidence, nahuhulog na yung prutas, yun na. Si Jesus na yung kumikilos doon, mga kapatid. Yun lang yung kailangan natin gawin. Bear fruit for Jesus and He will work out the rest. Amen. Praise the Lord. Yun po. That's true. Praise the Lord. Kitang-kita ko po yun. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now let's go to verse 11. Praise God. Verses 11 to 12. I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Parang medyo challenging siya, no? Pero sa tulong ng banal na spirito, pakinggan natin ang tinuturo sa atin ng Lord dito. Ang sinasabi daw dito ni John the Baptist, ito na yon. Ini-intro niya na. Kunwari, si Brother JR, lagi niya ini-intro niya si Pastora MJ, si Brother NJ, ini-intro ako kanina. Yung mga presider, ini-intro yung mga nagsasalita sa harap. Yun yung ginagawa ni John the Baptist dito. I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Kumbaga, pine-prepare ni John the Baptist yung way para sa magsasalita, which is si Jesus Christ. Yung mag-change ng tao, which is si Jesus, yun yung pine-prepare ni John the Baptist. Yun yung ginagawa niya dito. Kumbaga, he is preparing the way. He is preparing the way. At ina-announce niya din dito kung ano yung gagawin ni Jesus Christ. Sabi doon sa verse 12, His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with the unquenchable fire. Sinabi sa verse 11, He will baptize you with Holy Spirit and fire. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Ang ibig sabihin po niyan ay judgment. Judgment po ang ibig sabihin niyan. He will baptize us with Holy Spirit and fire. So, sinabi po sa verse 12 na dadating ang Panginoong Jesus at ang gagawin niya, ise-separate niya ang kanyang mga tao. Hell is real. Tatandaan niyo pa? Jesus Christ will come back and separate the goats from his sheep. Namiss ko yun. Diba? Yun yun. Si Jesus Christ babalik for His second coming to separate the goats and His sheep. Katulad po dito, sinabi yun sa verse 12, isa-separate niya yung wheat at yung chaff. Ano ba yung chaff? Hindi ko po talaga alam to, pinag-aralan ko lang po. Yung wheat, yun yung mga magagamit natin sa panluto, yun yung makakain natin. Pero yung chaff, yun yung hindi natin makakain daw. Ano po? Ipa. Hindi ko po alam yun. Pero kumbaga, yun yung walang silbi daw. Yun yung walang silbi, yung walang fruit. Hindi magagamit ng Lord. So, yung wheat, ilalagay niya sa barn niya, which is the kingdom of heaven. Who's excited about that? Sino mga wheat dito? Sino mga sheep dito? Amen. So dadalhin daw tayo. I claim it, tayo. Doon tayo sa barn. Doon tayo sa barn ng kingdom of heaven. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Praise be to God, Father. At yung mga chaff with unquenchable fire, yung mga walang silbi sa Lord, yung mga hindi niya magagamit, nasa unquenchable fire. So if you don't bear fruit, sinasabi ng Lord, useless daw yun. Pag useless ka, doon ka sa unquenchable fire, sa impyerno. So yun ang sinasabi ni John the Baptist. He is preparing the way. Ano yung lesson sa atin dito? I-prepare natin. Share natin. Nababalik ang Panginoon ng Jesus. Jesus Christ will come again, and either you will go to heaven or hell.
Yun po ang lesson. So prepare the way, set a fire, serve the Lord to prepare the way for His second coming. Praise the Lord. Verse 13 po. Hanggang 17 lang po tayo. Verses 13 to 15. Praise the Lord. Then Jesus came from Galilee. Ito na. Dumating na si Jesus Christ. Ito na yung first coming ni Jesus Christ. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. So ano po yung nangyayari dito? Ano po yung nangyayari dito? No? Ang nangyayari po dito ay nagpipreach si John the Baptist sa wilderness at nagbabaptize siya ng mga taong lumalapit sa kanya. So pumupunta yung mga tao kay John the Baptist at binabaptize niya. Napag-aralan po natin yon. Tapos si Jesus Christ pumunta rin dun sa wilderness, nagpakita na si Jesus Christ at gusto niyang magpabaptize kay John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, I need to be baptized by you and you are coming to me? Lord, ang unworthy ko naman eh. Lord, sino ba ako sa'yo? Yung mga tsinelas mo, yung mga Nike, mga Adidas, anong mga shoes niyo dyan? Hindi kasi ako mahilig sa shoes Nike, Adidas na lang. Yung mga Nike, yung Nike mo, yung Adidas mo, Jesus Christ, hindi nga worthy na isuot ko yan, isukat ko yan eh. Yan sinasabi ni John. Lalapit ka sa akin, magpapagamit, gusto mo akong gamitin? Sabi ni John the Baptist, Lord, gusto mo akong gamitin? Ako na makasalanan, I am unworthy. Sa sandals mo, gusto mo akong gamitin? You want to use me? Yun yung sinasabi ni John the Baptist. Parang tayo dito sa church, wala namang worthy sa atin dito eh. I'm not worthy to preach here. Pastor Joel, Pastora MJ, Pastora Ana, we're not worthy. None of us are worthy. Pero kahit dry place tayo, God can bring something good kung magpapagamit tayo sa Kanya. Kaya we must set the fire, serve the Lord, prepare the way for His second coming. Kahit feel natin na unworthy tayo, magamit ng Lord, He can bring something out. Lord, hindi ako masyadong nakakapagbasa ng Bible. Di magbasa ka, kapatid. Lord, wala akong time magbasa ng Bible, wala akong time mag-pray, kaya parang hindi ko kaya mag-pray dito. Yeah. Come on, church. Andyan po kayo? Amen. Praise the Lord. Even if we are unworthy, hindi naman ako magaling magsalita sa harap eh. Ba't ako magpe-presider? Bakit ako magsa-short exhortation? God, si John the Baptist, unworthy din siya. He knows that he is unworthy. Pero si Jesus Christ, He insists. But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then He allowed him. Nagpagamit si John the Baptist. Ganun din po tayo. Pwede na po mag-prepare yung worship team para pumunta sa patapos na po tayo. Lord Jesus Christ. It's a privilege to serve the Lord. Lagi yan sinasabi ni Brother JR tsaka ni Brother NJ. Sa kanila ko kasi lagi talaga naririnig yun. It's a privilege para tumayo dito. All of us is unworthy. Kaya nga blessed na blessed din ako. Akala nyo si Daddy lang ang blessed na nagpe-pray si Tito Noli dito. I'm so blessed din dun. Praise the Lord. All for the glory of God. At alam ko si Tita Daisy, tuwang-tuwa din ang kanyang puso, galak na galak sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. And I pray and I declare more prosperity in their lives to the Espeo family in the name of Jesus Christ. It's a privilege para tumayo dito. Pinagpiprayan ni Pastor Joel na kung mag-opening prayer, closing prayer, presider, anything. O kahit kayong mga inasayin ko sa short exhortation at mag-lead ng prayer meeting or mag-pray for the kids, pinagpipray ko po yan. At naniniwala ko, Lord, ang nagli-lead nun para kausapin kayo because God wants to use you for His glory, not ours. Amen. So even if we feel unworthy, magpagamit tayo. Let's allow God to use us. Let's prepare the way for the Lord even if we are unworthy. Lahat tayo ay unworthy. Praise the Lord.
Magpagamit tayo sa Diyos katulad ng pagpapagamit ni John. So ano yung napag-aralan natin sa buhay ni John the Baptist? Siya ay nasa wilderness, nasa dry place, pero nagpapagamit siya. Nagpapagamit si John the Baptist kahit nasa dry place, kahit nasa wilderness. He was consecrating himself sa standard ng mundo. So tayo dapat i-consecrate din natin ang ating mga sarili para magamit tayo ng Panginoon. Lord, mangusap ka po. Let's be attentive, church. Lord, mangusap ka po sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa tulong ng banal na Espiritu. Mangusap ka po kung ano yung kailangan naming iset apart, Lord. We're almost done, church. Nandyan pa po kayo? Praise the Lord. Need to set apart. We need to set apart. Minsan, kailangan talaga tayo i-break. Minsan kailangan talaga tayo i-break ng Lord. We need to set apart. Breaking must happen in order for the breakthrough to come into our lives. Lagi ko yung natututunan kay Pastora Ana. It's a reminder for us. Breaking comes after the breakthrough. Amen. So, consecrate ourselves. Let's go to tayo sa last point natin. Happy Father's Day, everyone. Happy Father's Day, everyone. To the live and to my men here in JBMSIM. Father's Day ngayon, Pastor, wala bang punchline dyan para sa mga tatay? Eto, sige, may punchline tayo galing sa Bible. Let's go to verse 16 to 17. Dito tayo magtatapos. Pinilit na ni John the Baptist si Jesus Christ na magpagamit si John the Baptist. Pinilit siya, sinabi ni Jesus Christ, permit it. Tapos pumayag na si John the Baptist. Ito ang nangyari kasunod. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, to the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Additional lang po, kung tignan po natin dito kung gaano kagaling ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Jesus, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the Holy Trinity, as theologians call it. Tignan niyo po dito yung unity sa ating Panginoon na sinasamba, kaya dapat may unity din ang church. Jesus Christ, God the Son, nasa tubig. Jesus, God the Son, nasa tubig. Bumukas yung heaven, nag-descend ang Holy Spirit. A voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am very well pleased." God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, united sa pagkilos para sa mundo na to. Nakikita niyo po yung kaayusan sa Panginoong sinusunod natin. Kaya dapat, let's keep the unity sa atin. Amen? Okay, grabe oh. Nag-ooperate sila in one mind, one body, one soul. Yung Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero sige, ito yung punchline for all the dads there. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am very well pleased." God the Father said, He is very pleased sa kanyang beloved Son na si Jesus Christ. Ito pong pinag-aaralan natin dito. Ito yung first coming ni Jesus Christ. Dito pa lang nagpakilala si Jesus Christ na naglalakad na siya doon sa wilderness na yon para papunta kay John the Baptist. Nagpapabaptize pa lang siya. Ito pa lang yung beginning ng ministry ni Jesus Christ. Beginning of your ministry. Beginning of your ministry. Wala pang ginagawang miracle si Jesus Christ. Hindi niya pa napapagaling yung mga bulag. Hindi niya pa pinapatigil yung nagdudugong babae ng 12 years. Hindi niya pa binubuhay yung patay. Hindi pa siya nagpapagaling. Wala pang miracles. Hindi niya pa minumultiply yung mga banok at mga tilapia, yung bread and fish, hindi niya pa minumultiply. Pero ano yung sabi ng Lord sa kanya, ng God the Father? "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Beginning pa lang ni Jesus Christ, wala pa siyang works, wala pa siyang ginagawa, pero pleased na ang Lord sa kanya. The affirmation came before. The affirmation came. Dumating na agad yung affirmation bago pa lang gumawa ng miracles si Jesus Christ. Wala pa siyang ginagawa. Anong ibig sabihin nun? Relationship pa lang ni Jesus Christ
sa Panginoon, very well pleased na ang God the Father sa atin. Nag-i-start pa lang tayo, mag-i-start pa lang tayo sa ministry. Praise the Lord. Magko-commit pa lang tayo sa ministry. Thank you, Tito Noli. I love you with the love of the Lord. Magko-commit pa lang tayo sa ministry o magko-commit pa lang ulit tayo sa ministry. Sabi ng Lord, this is my beloved children in whom I am well pleased. Hindi pa natin nagagawa, please ng Panginoon kasi ang importante, yung right relationship with Him. Kaya tinuruan tayo last week, nung afternoon service, na dapat be ready. Dapat yung fire natin, yung maintain natin, na susustain ng oil, ibig sabihin nun, yung relationship mo kay God, hindi dapat mawala yung apoy. Your relationship with God, you must be in the correct relationship with God. Amen. Tignan nyo yun. Happy Father's Day to the greatest Father. Amen. Happy Father's Day to the greatest Father of all time, which is our God, the Father in heaven. Yes, I honor you mga kapatid, mga ama na tulad ko. Pero ang Father's Day, ang pinakaano pa rin ay ang ating amang nasa langit. But I honor you, mga kapatid. Happy Father's Day. Thank you, Lord. Di ba kayo natutuwa? Happy Father's Day, ama ako! Ama ako ng amang nasa langit. Makakapunta ako sa bahay niya sa langit. May mga pine-prepare na kwarto kay Julian, kay NJ, kay Hazel, kay Mami Sheila, kay Neslin, kay Mesha doon sa langit. Happy Father's Day, Lord. Yan talaga ang greatest. Meron tayong greatest comeback of all time. Yun yung greatest Father of all time. Amen. Praise the Lord. Salamat, Lord. Before tayong kumanta, let's just close in prayer. Or let's listen to the Lord.